Sa kanilang kwarto, habang pinagmamasdan ni Serena ang mukha ni Leo na natutulog, ay naisip niya ang ginawa ni Leo sa kanya kanina. Naiinis siya at nagagalit sa ginawa ni Leo kanina, pero wala naman siyang magagawa, dahil nagseselos ito kay Mark. Naisip niya na maging masunurin na lang sa kagustuhan ni Leo, dahil ayaw na niya muli pang mangyari iyon at magalit sa kanya si Leo. Wala rin naman siyang feelings para kay Mark, dahil itinuturing na niya itong kapatid, at hindi niya maatim na magsinungaling sa kanyang tunay na nararamdaman. Unti-unting bumigat ang mga pilik mata ni Serena, at dahan-daang nakatulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Leo, at inihanda ang kanyang mga gamit. Maaga siya ngayon dahil may game match ulit sila ngayon, laban ulit sa ibang school. Pagkatapos niyang maghanda at magbihis, ay lumapit siya kay Serena na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama, at iniayos ang buhok ni Serena na napunta sa kanyang mukha. Yumuko si Leo at dahan-daang hinalikan si Serena sa pisngi. Unti-unti naman nagising si Serena, at daang-dahan na nagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niyang nakaupo si Leo sa gilid ng kama, nakasuot na ito ng white shirt, at uniform na short sa kanyang football team. "Oh," mahinang wika ni Serena. "Good morning." Nakangiting bati sa kanya ni Serena. "Mauuna na ako sa school, may laro kami ngayon. Sumunod ka na lang mamaya sabi sa kanya ni Leo. Tumango naman si Serena, "Okay. I love you," sabi ni Leo sa kanya. "I love you too," tugon naman ni Serena, at muli siyang hinalikan ni Leo sa mga labi, at ngumiti ng bahagya. Tumayo si Leo at kinuha ang bag, at lumabas ng kwarto. Narinig naman ni Serena ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto, ay muli siyang natulog dahil 6:00 pa lang ng umaga ngayon, mamaya pa siyang 8 ng umaga pupunta sa school. Nang makarating si Serena sa kanilang school, ay nakita niya ang iba niyang ka-teammates sa field na nag-e-exercise at nag-i-stretching. Lumapit siya sa ibang bench na nandoon, at nakita naman siya ni Mark na dumating. Binati siya ni Mark, subalit hindi niya ito pinansin, at ibinaba niya ang kanyang bag sa bench. Tinawag sila ng kanilang coach, at pinag-stretching at pinagawa ng exercises, at pinatakbo sa field. Kinondisyon muna ng kanilang coach ang kanilang katawan, bago ang laro mamaya. Nagsisimula na rin magsidatingan ang mga estudyanteng manunood, at nag-aayos na din ng kanilang mga gamit ang bawat booths, na nakapaligid sa school. Maya-maya pa ay dumating na ang oras ng kanilang game. Tamang-tama naman ang pagdating ni Serena, at agad niyang nakita si Joyce at nilapitan ito sa kanyang upuan. "Hi Joyce," bati ni Serena. "Hi sis. Halika, upo ka na, malapit na mag-start ang game," sabi ni Joyce. Umupo nga si Serena sa tabi ni Joyce. Masaya silang nanood ng football game. Paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya si Leo, at napansin din niyang inilalagay nito ang kwentes niya na may singsing sa kanyang labi habang nasa field. Their wedding ring, at tila ba hinahalikan niya ito. "Tingnan mo, mukhang mahirap ang kalaban nila ngayon, nahihirapan sila makascore." Pag-aalala ni Joyce. "Oo nga, sana manalo sila," sabi ni Serena. Tinuro naman ni Joyce ang mga estudyante, na mula sa ibang school ang humahanga din kay Leo. Nag-cheer sila sa koponan nila Leo, at kay Leo mismo. "Tingnan mo yun, ibang estudyante galing sa ibang school, mukhang kinikilig din kay Leo," sabi ni Joyce. Tumingin naman si Serena sa itinuturo ni Joyce. "Oo nga," maikling sagot ni Serena. Sa tuwing natatamaan ni Leo ang bola, ay ubod ng lakas ito magsipagtili at sigaw, para kay Leo. "I love you Leo," sigaw nila. Napansin naman sila ni Leo at lumingon sa kanila, at lalo pa itong nagsitilian nang lingunin sila ni Leo. Sabay-sabay itong nagsitilian, samantala ay nairita naman si Leo sa mga tili nila, at napailing na lamang ito. Maya-maya pa ay sumapit ang break time ng kanilang laro, pinagpahinga muna ang mga players at umupo sa bench. Samantala, lumapit naman si Mark sa upuan nila Serena at Joyce. Nang makita ni Serena na papalapit si Mark sa kanilang pwesto, ay agad siyang nagtago sa likuran ni Joyce. "Hi Serena, Joyce," nakangiting bati sa kanila ni Mark. "Hi Mark, good luck sa game ninyo," sabi ni Joyce. Napansin naman ni Mark na nagtatago si Serena sa likuran ni Joyce. "Serena, ano ba ang ginagawa mo?"
Kinakausap ka ni Mark, sabi ni Joyce kay Serena. Pero kumaway lang si Serena, at itinago pa rin ang kanyang mukha sa likod ni Joyce. Ngumiti na lamang si Mark, naisip niyang baka ayaw pa siya makita ni Serena, dahil sa pagtatapat niya kagabi. Sige, balik na ako sa team. Paalam ni Mark sa kanila. Okay, sige. Nakangiting sabi ni Joyce, at kumaway din siya kay Mark. Napansin naman ito ni Leo, na nagtago si Serena sa likod ni Joyce, at hindi kinausap si Mark, habang umiinom ng tubig ay sinabi ni Leo ng mahina. Good girl. Pagkatapos ay ngumiti siya, at uminom ulit ito ng tubig. Oh, umalis na siya, bakit ka nagtago? Tanong ni Joyce kay Serena. Dahan-dahan naman na umupo ng maayos si Serena, at tumingin sa paligid. Ayoko lang siya makita, sagot ni Serena. Dahil ba sa pagtatapat niya sa iyo kahapon? Tanong ni Joyce. Yes. Maikling sagot ni Serena, at naintindihan na ni Joyce kung bakit bigla itong nagtago. Pagkatapos ng break time, ay nakascore si Leo. Samantala ang kanilang kalaban ay nahihirapan pa ring makascore. Nakuha ulit ni Leo ang bola, subalit ito ay nablock ng kalaban, pero sa pagtutulungan ng buong team, ay muli silang nakascore. Agad na nagsigawan ang mga nanonood, dahil lamang na ngayon sila Leo ng 2 points. Pagkatapos ay hindi na muli pang nakascore ang kalaban, at muling nanalo ang team nila Leo. Masayang natapos ang laro, at madali namang nagbigay ng mga balota sila Serena at Joyce sa mga estudyanteng nanonood, bago pa mag-alisan ang mga ito. Samantala, habang nagpapahinga ang team nila Leo sa may bench, ay may lumapit na mga estudyante na taga-ibang school. Nakilala ito ni Leo, yun kanina pa sigaw ng sigaw sa kanya. Nahihiyang lumapit ito kay Leo at nagpakilala. Hi Leo, I'm Carol. Pakilala ng isang babae na makapal ang make-up, at inilahad nito ang kamay sa harapan ni Leo. Hi, and I'm Diane. Pakilala din ng isa na kasama nito, at inilahad din ang kamay sa harapan ni Leo, me. Kamay nila at nagpatuloy siya sa pag-inom ng kanyang tubig. Hinanap ng mga mata ni Leo si Serena, at nakita niya itong namimigay ng balota sa mga estudyante. Leo, meron pala kaming sasabihin sa'yo, sabi ni Diane. Tumitig sa kanila si Leo, say it. Nagkahiyaan pa ang 2 estudyante at nagbulungan, at nagturuan kung sino ang magsasalita. Inaamin ko na, ako yun sumigaw sa rooftop nung Monday. Pinagmamalaking sinabi ni Carol sa harapan ni Leo. Narinig naman ito ng iba niyang ka-teammates, at ibang estudyante na nakapaligid sa kanila. Tumaas naman ang kilay ni Leo, at tiningnan ang babae mula ulo hanggang paa. At huminga ng malalim bago nagsalita. Are you sure? Tanong ni Leo sa babaeng nasa harapan niya. Yes, I am. Muli nitong pag-amin. Lumapit naman si Alfred, at iba pang estudyante. Teka, narinig ko na siya yon sumigaw sa rooftop. Teka, ikaw ba talaga yon? Paano mo mapapatunayan na ikaw nga yun? Tanong ni Alfred. Huminga ng malalim ang babae at sumigaw ito. I love you Leo. I love you. I love you Leo. Sigaw ni Carol. Dumami naman ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanila, nang marinig ang pagsigaw ng babae. Enough. Galit na sigaw ni Leo sa kanya. Tumayo siya at tinitigan ng masama si Carol, na tila ba gusto na niya itong sakalin. Wag mo akong lokohin. Kilala ko kung sino ang babae sa rooftop. At galit na dinuro ni Leo si Carol. At hindi ikaw yun. Nakakahiya ang ginawa ni Carol na umamin na siya ang babae sa rooftop. Let's go bro. Yaya ni Leo kay Alfred, sabay dampot sa kanyang bag at lumakad papalayo. Sumunod naman si Alfred at ibang team sa kanya, pagkatapos tingnan ng masama si Carol. Pinagtinginan si Carol ng mga tao doon, at talagang nakakahiya ang ginawa nila, at narinig nila ang mga sinabi ng mga tao sa paligid. She's a liar. Hindi naman pala siya yun. Akala siguro nila maloloko nila si Leo. Ambisyosa. At kung ano-ano pa ang mga masasakit na salita ang sinabi ng mga ito sa kanila. Hanggang sa tuluyan ng pamatak ang luha ni Carol. Sis, tara na, alis na tayo dito. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Bulong ni Diane sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan silang humakbang papalayo, habang pinagmamasdan pa rin sila ng mga estudyante. Seryoso,
Nagpunta lang siya dito, para ipahiya ang sarili niya. Sabi ni Joyce habang umiiling-iling. Well, baka may gusto lang talaga siya kay Leo. Sagot ni Serena. Talagang gusto niya si Leo, hindi niya dapat naisip na magsinungaling. Katulad lang niya si Charm na sinungaling. Naiinis na sabi ni Joyce. Hay, ito naman, maiinit na naman ang ulo mo. Tara, kain tayo ng ice cream para lumamig naman yan. Yaya ni Serena sa kanya. Okay sige, magandang idea nga yan. Sagot ni Joyce. Pagkatapos ay pumunta nga sila sa kantin. Nang papunta na sila sa kantin, ay nadaanan nila ang billboard ng school, na may nakalagay ng rangkang tuloy sa botohan ng Mr. at Miss Campos. Agad silang lumapit dito at binasa ang nakasulat. Tingnan mo Serena, konti na lang na votes at pwede ka na maging top 1 sa rangkang. Sabi ni Joyce. Oo nga, sana nga. Sagot naman ni Serena. Kaya natin yan. Matatalo natin si Charm. Sabi ni Joyce habang inangat ang kanyang braso, at itiniklap ang kanyang kamao. Dahil si Charm pa rin ang nasa top 1 sa rangkang. Ngumiti naman si Serena, dahil sa pagpupursigi ni Joyce na maging top 1 siya sa rangkang, additional points na kasi yun para sa kanya. Oo, kaya natin yan. At ginaya siya ni Serena. Pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng kantin, at nag-order ng ice cream. Habang kumakain ay nakita ni Serena na papasok ng kantin si Mark, agad siyang nagtago sa ilalim ng lamesa. Nagtaka naman si Joyce, at tinanong si Serena. Serena bakit ka nagtago dyan? Tanong ni Joyce. Huwag ka maingay, nandyan si Mark. Sagot ni Serena. Laminggalinga naman si Joyce sa paligid, at nakita nga niya si Mark sa may vending machine na nakatayo, at pumipili ng iinuman. Kapag lumapit si Mark, sabihin mong wala ako dito. Bulong ni Serena sa ilalim ng lamesa. Maya-maya pa ay may nakita siyang mga paa, na papunta sa kanilang lamesa. Nasaan si Serena? Tanong nito. Si Serena. Tanong ni Joyce. Nagpunta siya sa restroom. Sagot ulit ni Joyce. Ganun ba? Pagkatapos ay lumayo na ang mga paa na nakatayo sa kanilang lamesa. Ito ang mga narinig ni Serena na sinabi ni Joyce, at sa palagay niya ay si Mark iyon na hinahanap siya. Nang masigurado niyang nakalabas na ito ng kantin, ay nakahinga na siya ng maluwag, nang biglang may sumilip sa ilalim ng lamesa. Anong ginagawa mo dyan sa ilalim? Tanong ni Leo. Nagulat naman si Serena nang makita ang mukha ni Leo. Nahulog kasi yon ice cream ko, kinuha ko lang. Pagsisinungaling ni Serena, at bumalik siya sa kanyang upuan. Tumabi naman sa kanya si Leo, habang palihim na natatawa. Talaga, idi madumi na yan, sabi ni Leo. Umiling naman si Serena at ngumiti. Hindi pa naman 5 seconds Pagkatapos ay biglang inagaw ni Leo, ang hawak-hawak niyang ice cream. Teka, ice cream ko yan. Pagmamaktol ni Serena, habang tinitingnan si Leo na kinakain ang ice cream niya na nasa cup. Oh, masarap anong flavor ta? Tanong ni Leo habang sinusubo ang ice cream. Double Dutch, sagot naman ni Joyce. Wala naman magawa si Serena, habang pinagmamasdan ang ice cream niya malapit na maubos. Kamusta yun votes? Tanong ni Leo. Ayun, nasa top 3 pa rin si Serena, at si Charm pa rin ang nasa top 1. Nakasimangot na sabi ni Joyce. Siguro kailangan pa ng ibang way, para tumaas ang votes mo. Ano kaya na magpanggap kang girlfriend ko? Tanong ni Leo. Nanlaki naman ang mga mata nila Serena at Joyce, at sabay na sinabi, girlfriend. Oo, maging girlfriend ko. Nakangiting sabi ni Leo sa kanya sabay kindat. No, that is not a good idea. Baka imbes na tumaas ang votes ko, ay lalo pa itong bumaba. Siguradong magagalit ang mga admirers mo, kapag nalaman na may girlfriend ka na. Sabi ni Serena. Tama si Serena, sa palagay ko mabibigla sila kapag ipinakilala mo siya na girlfriend mo. Sabi naman ni Joyce. Isip pa tayo ng iba. Sabi ni Serena. Well, siguro itry natin ang ibang way. Sabi ni Leo. Kinuha ni Leo ang ice cream, at lumapit ng bahagya kay Serena at nag-selfie sila. Smile, sabi ni Leo at ngumiti din si Serena. Wait, bakit mo ako kinuhaan? Pag-aalala ni Serena. Just wait, sabi ni Leo at pinost niya ito sa FB niya. Hi guys,
Please support my classmate Serena for Miss Campus. She is beautiful, kind and sweet, like this ice cream. I hope you vote for her. I really appreciate it. Thank you. Ito ang caption ni Leo kasama ng picture nilang dalawa. Agad naman nag-response ang mga admirers niya, na sumusuporta din sa kanya. Yes Leo, I will vote for her. Don Leo, I already voted her. Yes, she is so pretty. I saw her earlier. Leo is right, she is beautiful. Let's vote for her, etc. Serena look, the number of votes tumaas na kaagad. Siguradong magiging top 1 ka na. Masayang sinabi ni Joyce, habang tinitingnan ang votes ni Serena sa school page nila. Thank you Leo, sabi ni Serena at ngumiti siya dito. Thank you lang. Tumingin siya kay Serena na may kahulugan. Tumigil ka, mahinang sabi ni Serena. Alright, maybe later. Pagkatapos ay tumayo na si Leo, at nagpaalam sa kanila. Thanks Leo, bye. Paalam nilang dalawa kay Leo. Bumalik naman si Leo sa kabilang lamesa, at nakipagkwentuhan na muli sa kanyang ka-teammates. Pati ang mga ito, ay niyaya niyang iboto si Serena sa Miss Campus. Dumating ang araw ng Biyernes. Nanalo ang team nila Leo sa football, at sila ang nag-champion. Umuwi muna si Leo para makapagpahinga sandali, dahil mamayang gabi na gaganapin ang Mr. and Miss Campus. Samantala, patuloy na tumaas ang mga boto ni Serena, siya na ang naging number 1 sa rangkang para sa Miss Campus candidate. Pumili ng top 5 ang school, at sila ang maglalaban-laban mamayang gabi para sa final coronation. Nang bandang hapon, ay iniayos ni Serena ang kanilang mga gamit na gagamitin para sa event. Lumapit naman sa kanya si Leo, at yamakap ito sa kanyang baywang, habang siya ay nakatalikod. Congrats! Bulong ni Leo sa kanyang tenga. Ha! Nagtaka naman si Serena sa sinabi ni Leo. For Miss Campus, gusto ko ako ang unang bumati sa'yo. Sabi ni Leo. Well, wala pa no. Hindi ko nga alam kung mananalo ako, pero ikaw. Humarap si Serena sa kanya, at nagpatuloy sa pagsasalita. Sigurado akong mananalo ka, habang pinipisil ni Serena ang pisngi ni Leo. Ngumiti naman si Leo sa kanya. Sigurado din ako na mananalo ka mamaya. Pagkatapos ay niyakap niyang mahigpit si Serena, at masuyong hinalikan sa mga labi. Nang may handa na nila lahat ang kanilang mga gamit, ay agad na silang umalis at nagpaalam sa kanilang lolo. Habang nasa kotse ay nahalata ni Leo, na di mapakali si Serena at kinakabahan. Hinawakan ni Leo ang kanyang mga kamay at sinabi, Don't be so nervous. Stay calm, okay. Ngayon lang kasi ako magjo-join sa ganitong competition, kaya sobrang kinakabahan talaga ako. Huwag mong isipin na maraming tao mamaya, huwag kang tumingin sa mga tao para hindi ka kabahan. You can do it. Isipin mo na lang na nandito lang ako sa tabi. Sabi ni Leo habang masuyo siyang hinalikan sa noo. Ngumiti naman si Serena, at yamakap kay Leo. Leo. Dahan-dahan namang hinaplos ni Leo ang buhok ni Serena. Don't worry, makakaya mo yan. Andito lang ako. Magkayakap silang dalawa, hanggang sa makarating sila sa school. Inihatid naman siya ni Leo sa tent nila, para sa mga candidate ng Miss Campus, dahil mabigat ang dala ni Serena. Pagkatapos ay tsaka siya pumunta sa kabilang tent para sa Mr. Campus candidate.